Mga kasiyasat, maligayang pagbabalik sa aming channel. Ngayon, sisiyasatin natin ang ilang makabuluhang pag-unlad ng militar sa Pilipinas habang tinitignan ng bansa na palakasin ang mga kakayahan nito sa pagtatanggol. Reaksyon ng China sa pagbebenta ng armas ng Estados Unidos sa Taiwan. China nagpataw ng parusa sa US. At relasyon ng Japan at US, nais paigtingin sa pamamagitan ng pagde-deploy ng US mid-range missiles. China nangangamba sa mga nangyayari. Ayon sa mga kamakailang ulat, tinitignan ng Pilipinas ang pagbili ng mga missile launcher habang isinasaalang-alang din ang pagpapanatili ng US Typhoon missile system. Ang hakbang na ito ay dulot sa gitna ng lumalaking alalahanin tungkol sa seguridad panrehiyon at ang lumalawak na impluwensya ng China sa South China Sea. Ang US Typhoon missile system ay isang kritikal na bahagi ng diskarte sa pagtatanggol ng Pilipinas. Pinauhusay nito ang kanilang mga kakayahan na tumugon sa mga pagbabanta at maaaring gumanap ng mahalagang papel sa pagpigil sa mga potensyal na agresor. Ang pagpapanatili sa sistemang ito ay nagpapahiwatig ng pangako sa matatag na ugnayang militar ng Estados Unidos at Pilipinas. Hindi maitatanggi ng malaki ang pangamba ng China sa nasabing missile system dahil kaya nitong magkarga ng cruise missile na kayang umabot sa 1,000 hanggang 3,000 kilometrong distansya. Kaya nitong umabot hanggang kalupaan ng China. Ang South China Sea ay naging sentro ng tensyon kung saan maraming bansa kabilang ang China ang nagigiit ng mga pag-aaring teritoryo. Ang Pilipinas bilang isang may matatag na claim sa West Philippine Sea ay nauunawaan na ang isang matatag na sistema ng depensa ay mahalaga para proteksyonan ang soberanya nito. Ang potensyal na pagbili ng naturang missile system ay nag-highlight din sa umuusbong na relasyon sa pagitan ng US at ng Pilipinas. Sa pagpapalakas ng US ng presensyang militar nito sa rehiyon, ang partnership na ito ay maaari magsilbing counterbalance sa pagiging assertive ng China. Maaari na wala na talagang balak na alisin ng Pilipinas ang mga missile launcher. Hindi lang iyon, maaari pa madagdagan ito sa pamamagitan ng pagbili ng mga naturang armas. Mahalaga ito dahil kung dumating man ang oras na kinakatakutan ng lahat, handa tayo at kaya natin maipagtanggol ang bansa at mga nasasakupan nito. Sa ibang balita, tagapagsalita ng tanggulan ng China na si Senior Colonel Zhang Xiaogang, pinupuna ang suportang militar ng Estados Unidos para sa mga otoridad ng Democratic Progressive Party o DPP ng Taiwan. Saad niya, sa halip na magbigay ng seguridad ang mga armas ng US, ay maaari itong humantong sa pagbagsak ng Taiwan. Ang suportang ito ay maaari makapinsala sa DPP sa halip na proteksyonan sila. Matatandaan na inaprubahan ng Estados Unidos ang pagbebenta ng armas sa Taiwan na ikinababahala naman ng China. Ito umunay seryosong paglabag sa prinsipyong One China at sa 3 Sino-US Joint Communiques saad ng Chinese Foreign Ministry sa isang pahayag. Nang dahil dito, nagpataw ang China ng mga parusa sa hindi bababa sa 9 na kumpanya ng US para sa pagbebenta ng mga armas sa Taiwan. Inihayag ng China na i-freeze nito ang mga assets at ipagbabawal ang mga transaksyon at pakikipagtulungan ng mga organisasyon at individual na Chino sa mga kumpanya ng US. Kabilang ang Sierra Nevada Corporation, Stickruder Enterprises LLC, Cubic Corporation sa naturang 9 na kumpanya ng US na pinatawan ng parusa. At sa ulat naman tungkol sa US at Japan, noong 7 ng Setyembre, iniulat ng Japan Times na ang Japan ay sumusulong sa isang plano na mag-host ng mga mid-range missiles ng Amerika. Ang desisyong ito ay bahagi ng isang mas malawak na diskarte upang palakasin ang mga kakayahan sa pagtatanggol sa gitna ng lumalaking tensyon sa rehiyon. Ang mga mid-range missiles ng US ay idinisenyo upang maabot ang mga target na masyadong malayo para sa mga tradisyonal na artillery. Ngayon, marahil ay nagtataka ka kung bakit nangyayari ito. Bueno, tumitindi ang tensyon partikular na sa pagsubok sa missile ng North Korea at lumalagong paninindigan ng China sa rehiyon. Nararamdaman ng Japan
ang pressure na gawing moderno ang depensa nito. Sinabi sa isang kaganapan sa Virginia ni Christine Wormuth, kalihim ng US Army, na naging paksa ng talakayan sa kanyang pagbisita sa Japan ang deployment ng Multi-Domain Task Force Army. Ang Multi-Domain Task Force Army ay isang bagong unit na nagtatampok ng mid-range capability missile system na tinatawag ding Typhoon. Sinabi ng Beijing na mahigpit nitong tinututulan ang anumang paglalagay sa Indo-Pacific ng malalakas na sandata o sa pintuan ng China. Ito ay magpapataas ng panganib ng maling kalkulasyon at paghahatol. Malinaw na mahigpit na pinipigilan at inaalmahan ng China ang mga pagpapalakas ng militar at depensa ng mga karatig nitong bansa. Ngunit, patuloy naman ito sa pagpapalakas ng kanyang kakayahang pangmilitar at pagsasaayos ng mga naagaw nitong teritoryo sa West Philippine Sea bilang isang base militar. Tila nais nitong iparating ng walang karapatan ng ibang bansa na magpalakas at maghanda sa anumang mangyayari sa hinaharap. Ikaw, anong opinion mo sa mga nangyayari ngayon patungkol sa China at sa iba pang bansa? Malugod po naming babasahin ang inyong mga komento. Huwag pong kalimutang i-like ang aming video at mag-subscribe sa aming channel. Hanggang sa muli!